Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ating binabating lahat ng atin pong tagapanood, tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Station 89.1 sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. At lahat ng ating mga sumusulat dyan sa ating comment section ay sumulat lang kayo upang atin pong makita kung ano man ang inyong suliranin at kung ano man yung gusto nyo na may panalangin, mga minamahal mga kapatid. Okay, sa pagkakataong ito ay tayo na sama-samang bubuksan ng salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan ang mahahalagang aral na makatulong sa ating pananampalatay pamumuhay. Dahil ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Sama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIEL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor Jules, at sana yung mga kapatid natin na nanonood, kasi nasa ikalawang Korinto na tayo, at maraming pong salamat sa pagsama niyo po sa amin sa ating pag-aaral doon sa unang Korinto. At ito na naman sa Corinthians ay panibagong pag-aaral naman ito at bagong pananaw na kung saan we will be acquainted with our Lord Jesus Christ at ito ay magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. Amen. Okay. At siyempre, kasama din natin si Pastor Eddie Marbalido, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng the Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Mar? Isang kagalakan, Pastor Jules, na muli ay makapaglingkod sa pamamagitan ng platform na ito. At naway sa aming pong mga followers ay patuloy po tayong pagkaluban ng biyaya ng Diyos sa ating pong pag-aaral ay maunawaan, makita natin yung mas malalim na ugnayan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Amen. So tayo ngayon ay nasa third quarter pa rin ng 2026 at natapos na nating pinag-aralan ang unang Korinto at ngayon ay ating pag-aralan muli ang pangalawang Korinto at napakaganda ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. At ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon at kahit kung lahat na ilabas na ninyong inyong Biblia at tayo'y magsimula na sa ating pag-aaral at upang tayo'y gabayan ng Banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay dudulog sa inyong harapan at umaasa po kami na kayo ang gagabay sa aming pag-aaral. At lahat po ng aming mapapakinggan, mamumutawi po sa aming mga salita at maririnig, ito po sana ay magbigay inspirasyon po sa amin na kung saan may handa po kami sa iyong muling pagdating. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Tayo po ay nasa pangsyam na bahagi ng ating leksyon sa ating third quarter na ito na may pamagat na paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig. At malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kabanata 2 at ang talata ay 4. Sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo
na may maraming luha. Hindi upang kayo'y maging malungkot, kundi inyong malaman ang masaganang pag-ibig na taglay ko para sa inyo. Kapatid, bago natin simulan ang ating pagtatalakay, ay pagnilayan muna natin ang napakahalagang katotohanan ito. Ang paglilingkod na pinapakilos ng pag-ibig ay sumasalamin sa kaaliwan ng Diyos. Nagtatawid tungo sa pagkakasundo at may katapatang naghahayag kay Kristo sa kabila ng anumang uri ng kalagayan. Para mas maunawaan natin ang lalim nito, ay tingnan natin ang background ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto. Ang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto ang tinuturing na pinaka-personal at pinaka-emotional na sulat ni Pablo. Matapos dumaan sa matinding tensyon at alitan sa pagitan niya at sa iglesia sa Korinto, isinulat ito ni Pablo upang ipaliwanag ang tunay na tibok ng puso ng kanyang ministeryo. Humarap siya sa matinding pagdurusa, batikos, mga maling akala, at sakit ng kalooban. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang tapat sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. At sa mga kabanatang ito ay pinapakita ni Pablo ng tunay na ministeryo, hindi tinutulak ang sariling ambisyon o kapangyarihan, kundi ang pag-ibig na katulad ng kay Kristo. Ito ay pag-ibig na umaaliw sa mga nagdurusa, nagbabalik sa mga nadapa at tapat na nagpapayag ng mabuting balita. Ang paglilingkod ni Pablo ay isang patunay na ang ministeryong Kristiyano ay nagmumula sa sarili nating pagdana sa biyaya ng Diyos na siya namang nating binabahagi at ipinaparanas sa iba. At upang maunawa natin ang biblical na perspective sa ating leksyon, ay hihimayin natin ang 3 punto sa ating pag-aaral, kagaya ng dati na ating ginagawa. Ang unang punto ay comforting through suffering. Ang pangalawang punto ay caring through reconciliation. At ang pangatlong punto ay communicating Christ. Dito po natin bubuksan ang ating unang mahalagang punto, comforting through suffering. Inalit tayo ng Diyos sa ating mga kapighatian upang tayo naman ay maging daluyan ng kanyang kaaliwan para sa iba. Kapatid, hindi nasasayang ang mga pinagdadaanan mong hirap. Ang sarili mong karanasan sa yakap at lakas na binigay ng Diyos, ang siya mong gagamitin para itayo at palakasin ang loob ng mga taong nasaktan sa paligid mo. Paano ba natin ito magagawa? Alamin natin ito sa pamamagitan ng mga gabay na tanong na ating sasagutin ngayong oras na ito. Ang unang tanong, paano inihahanda ng pagdurusa ang mga mananampalataya para sa ministeryo o paglilingkod? Pangalawang tanong, ano ang ugnayan ng pagdurusa at ng pag-asa? At ang pangatlong tanong, paano magiging mga pagkakataon para sa paglilingkod ang ating mga personal na pagsubok? So atin itong tatalakayin sa pamamagitan ng ating mga guests. Pastor Marvin? Itong 2 Corinthians, Pastor Julius, Pastor Edimar, ito yung sulat ni Pablo kung saan kanyang binuksan ang kanyang puso. Kasi ang pinag-aralan natin ito, love-driven ministry. Pero itong love-driven ministry, behind the scene ay may suffering. Ang hirap nito, sino ang nag-cause ng suffering? Mga taga-Korinto din. Yung mga Pinaglilingkuran niya. taga-Korinto, na itong suffering na to, yung suffering niya ay criticism, misunderstanding, then out of those criticism, misunderstanding, and emotional pain. At kahit ito yung ginawa sa kanya, he still remained faithful. Tingnan natin, pwede balikan natin yung ating memory verse doon sa 2 verse 4. Tingnan po natin 2 verse 4, then
punta po doon sa 5. Pakiulit, Pastor Jules. Sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha. Hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilalang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Itong sinulat niya itong composition na ito, sabi niya, I wrote it with my tears. Mhm. Pag titignan mo na literal yun, ay pinagsulat niya ba yung luha niya? Hindi. Pag titignan natin dito, ay nagsulat siya na dala niya yung kabigatan. Yung pasanin niya doon na bagamat ang merap dito, pag titignan natin si Pablo, he invested his life. Mhm. Yung time niya, biro mo 1 year and 6 months siya na tumira doon. So, naging acquainted siya sa mga taga Corinto. Pag yung term natin ngayon, naging kaibigan niya, naging barkada niya, nakikain sa kanila, nagitulog siguro, marahil nagitulog doon sa kanila. Then later on, nung umalis na siya, ay criticize na siya. Kasi may nagsasabi na si Pablo ay sakang, bow-legged. Maliit siya, cross-eyed pa, kalbo pa. Hindi ko alam. Pero yung mga ibang theologian, ganon ang description nila. At marahil to ay, this is one of the criticism. One of the criticisms na experience niya doon. So, it caused suffering, the emotional pain, na yung pinagtrabuhawan niya. Pero, ang sabi niya doon, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you. Bagamat ganyan ang ginagawa sa akin, sabi ni Pablo, I still love you. Yun yung comforting word. Kaya yung unang kuha natin, comforting through suffering. Kasi minsan, pag yung pastor ay criticize, minsan, ang umiral ay human nature, ang tendency, lumalaban na. he fights back. Siguro, nung panahon na yon, pag mayroong Facebook, doon sa social media platform nila criticize. Matake rin. Doon siya. Matake rin. Siyempre, sasagot din siya doon. Pero si Pablo sabi niya, no. Sabi niya, kahit man ito ay isinulat ko with tears, gusto niyong malaman yung pag-ibig ko sa inyo. Yan ang puso ng pastor. Now, kaya verse 5. Datapwat kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong higpitang totoo. Sabi niya yun, if anyone has caused grief, he has not grieved me, but all of you to some extent, not to severe. Hindi, si Pablo, dito rin nagkita na si Pablo, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Kita natin ito. Ito sana, sa buhay Kristiyano, yung suffering, yung criticism, ito sana ay makikita rin natin na para bang hagdan, na kung saan yun ang aapakan natin upang lalapit sa ating Panginoon. At pag na-experience natin ito, dapat yung grace ay maging abundant din. Kaya, pag titignan natin dito, then how can we approach doon sa personal level pag tayo ay criticize? At binibidad ka sa social media. You fight back. Ano yung approach? Tapos minsan, yung mga walang alam, nakikisaw-saw. Ito yan. But the word, ang maganda dito si Paul sabi niya, kahit ano gawin niyo sa akin,
dapat malaman nyo na mahal ko pa rin kayo. Amen. Napansin ko dito sa ating pag-aaral dun sa comforting through suffering. Parang ang dating tuloy si Pablo na ay yung nagmamakaawa, parang nagsusumamo na kapatid, parang baguhin na natin yung ating nakagisnang ginagawa. Parang ganun yung kanyang mga pinapanukala. Doon sa ating binasa kanina, sa aking pag-aaral na nakita ko ito, doon sa binasa natin yun sa verses 4 and 5, ay marahan yung kanyang karanasan, doon kaparaanan sa kanyang ginagawa na maipadama pa rin na ang pag-ibig pa rin ay umiiral sa kanyang pagmiministeryo. Pero, ang napansin ko dito, naging bahagi na ng buhay ng pagmiministro ni Pablo yung pagdurusa. Kasi mula pa sa, alam na natin, I was beaten, na talagang binato hanggang sa nagkasakit, nasa na kanya na yun lahat ng mga karanasan sa anumang bagay ng kanyang ministry. Pero, ang hindi natin maaalis dito mga kapatid, ay yung kanyang talagang pagdurusa ay hindi niya nakalimutan at nakaligtaan na siya pa rin ay i-depend on God. Parang Panginoon pa rin ang inuuna niya. So, parang sabi niya, turuan mo ko, Panginoong Diyos, na manatiling kalmado lamang sa lahat ng mga bagay. Parang he depends still because within him, sa kanyang puso ay nandiyon pa rin, hindi pa rin naalis yung tinatawag na yung kanyang compassion, yung kanyang pag-ibig sa kanyang mga pinaglilingkuran. Ay ang mahirap kasi kung minsan, kung nasa kalagayan tayo na kagaya nito, hindi natin sukat na para bagang kaagad-agad tayo rin ay batuhin mo ako, batuhin din kita. Magtatanda ka rin. Ikaw, bibigyan mo ako ng pagkakataon na ganito, sige, ako'y lalaban din para parehas tayo. But this suffering, I would like to tell you, lahat ng itong kaparaanan na ganito ay na-equip o kaya naihanda si Pablo sa lahat ng kanyang paglilingkod na meron siyang pagiging matatag sa kanyang tayo, maging sa iglesia at sa mga kapatid. Hindi siya nagalaw sa kanyang pananampalataya, kundi patuloy pa niyang yung kanyang tindig sa pananampalataya, yung kanyang pag-ibig sa kanyang pinaglilingkuran ay nakita natin sa paglilingkod ni Pablo. Yeah, in the midst of suffering, Christ is still there. Ito yung sabi ni Pablo doon sa chapter 1, 5 and 6. Sapagkat kung paanong sumagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamagitan ni Kristo. Datapwat maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata. Pero sasabi ni Pablo, yung suffering namin is for your own good. Para mahirap gawin yun. Yung kahirapan na dinanas namin o dinanas ko ay hindi sa pang sarili ko. Dahilan kay Kristo at sa kapakanan nyo. Yun ang sinasabi niya doon sa Corinto. Bagamat ganon, sabi ni Pablo, still the suffering of Christ, para bang yung suffering ni Kristo ay nagkaroon din ako ng share doon sa kanyang suffering. Kaya nga sabi doon, maganda dito ang sabi dito, which is effective for enduring the same suffering. Effective in enduring the same suffering. Maganda pala ito na minsan sa ating buhay na Kristiyano, mga minamahal na kapatid at kaibigan, dumaan din tayo doon sa suffering, doon sa kapagatian.
Dumaan din tayo doon. Kaya, nung tayo dumaan doon, bilang isang mananampalataya, magsisilbi sana tayo na blessing din doon sa mga taong dumadanas nito. Oo. We need to share those kind of suffering because we went through it. Si Kristo, sabi ni Pablo, si Kristo, He went through suffering. Now we suffer because of you. And we invested our lives. Ito yung comforting. Ito yung comfort in suffering na naranasan ni Pablo. Paano ka magkaroon ng comfort in the midst of suffering? It's only through the image of our Lord Jesus Christ. Kung wala si Kristo, mahirap dumaan sa suffering. But because of Jesus Christ, then suffering will give us maturity in our faith. Amen. May nakita ko rito, Pastor Marvin at Pastor Edimar, yung sinasabi na the comfort equation. Sa verse 4 ay binabanggit dito na siyang umaliw sa atin na lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamagitan ng pag-aaliw na inaliw din sa atin ng Diyos. Ito yung sinasabi na one reason we have been comforted by God is so that we can become, we can comfort those also in trouble. So, kung ano yung na-receive mo na comfort sa Panginoon, na aliw ng Panginoon, ay dinanas mo ito dahil gusto ng Panginoong Diyos na ipadanas mo rin sa iba. Kanya yung key question natin na pinag-uusapan, paano inihanda tayo ng pagdurusa bilang mananampalataya para sa ministeryo ng paglilingkod. So, lahat ng ating nadadanasan na paghihirap, pagdurusa, at kapag tayo'y naaliw doon, tayo na ay magiging instrumento ng aliw sa mga ibang tao. Yun yung nakita ko rito sa unang tanong na ating pinag-uusapan, yung comfort equation, na kung saan binabanggit that God's comfort has a purpose that goes beyond our own comfort. He makes it even clearer sa verse 5 na binabanggit natin, na sinasabi that also through Christ our comfort overflows to others. So maranasan din ng iba yung ating naranasan na comfort. Okay? So tayo itutungo sa pangalawang punto, caring through reconciliation. At dito ay makikita natin na ang tunay na pag-ibig ay naghahangad ng pagbabalik loob at pagkakasundo, hindi lang basta parusa. Madali kasing magparusa o maglayo ng loob kapag tayo ay nasaktan. Pero pinapakita sa atin, Apostol Pablo, na ang layunin ng disiplina at pagtutuwid sa loob ng iglesia o ng pamilya ay hindi para sirain ang nagkasala, kundi para hilumin ang relasyon at ibalik siya sa tamang landas. At paano nga ba natin babalansihin ang pagtutuwid at ang pagpapatawad? Ating tignan ito at sasagutin sa pamagitan ng tatlong tanong. Una, bakit sumulat si Pablo ng may hapis at lumuluha? Yung nabasa natin kanina. Anong papel o kahalagahan ang ginagampanan ng pagpapatawad sa ministeryong Kristiyano? At ang pangatlo, bakit mahalaga ang pagpapanumbalik o restoration matapos ang ating pagsisisi? Pastor Marvin. Natin itong nangyari to, yung kailan ba ginagamit yung salitang reconciliation? Pag may nasirang relasyon, yung nag-away. Di ba pag may Problema sa mayroong mag-away, kaya ang sabi doon ay caring through reconciliation. Now, tingnan natin. Doon sa 2 verse 3, anong sabi doon? At aking isinulat ang bagay ring ito, upang pagdating ko ay huwag ako magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak,
sa pagkakatiwala sa inyong lahat ng aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Ang sabi doon, pag dumating ako diyan, yung aking kagalakan May kagalakan ay ninyong lahat. kagalakan nyo rin. Bakit niya sinasabing ganon? Na yung kagalakan ko, kagalakan nyo rin. Now, ito yung sagot dyan, verse 7. Ano sabi doon sa verse 7? Upang bagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya, baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Yung caring through reconciliation, nangyayari yan because of forgiveness. Si Pablo, handa siya na magpatawad. Kaya yung tanong natin, what's the role does forgiveness play in the Christian ministry? Ano ba yung papel ng o kalagahan ng pagpapatawad sa buhay Kristiyano? Nandito si Pablo, he was criticized by the Corinthian church. Pero sabi niya, yung joy ko, dapat joy nyo rin. Anong dahilan? Pag pumunta doon si Pablo, ay ready to forgive them and to comfort them. Parang mahirap yun Di ba, minsan, bilang isang mananampalataya, because of our pride, minsan mahirap i-extend ang forgiveness at be comforted to one person. Di ba? Pero si Pablo, pagbabasa niyo yung mga sulat niya, ay lala sa sulat niya sa Pilimon. Si Onesimo, ninakawan si Pilimon, pero ibinalik niya at sabi niya, kung ano ang kanyang nakuha sa'yo, ako na lang magbabayad. Dito natin makikita yung puso ni Pablo. Ang nilalaman ng puso ni Pablo, handa siyang magpatawad. Mga kapatid, kumusta rin yung puso nyo? Handa bang magpatawad? Baka kailangan na heart surgery. Baka kinakailangan ang angioplasty. Angioplasty. O open heart surgery. O kaya bypass. Pero ang issue dito ay the heart of Paul. The heart of Paul is ready to forgive. Ready to make reconciliation. Kasi he invested his life to the Corinthian believers. Kaya ganun na lang yung kanyang pagmamahal doon. Ano man ang ibato sa kanya na negative, na ito ay nagkukos ng suffering sa kanya, but still he showed forgiveness. Kaya doon sa verse 10, Pastor Jules. Datapot ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Ito yung puso ni Pablo. Now whom you forgive anything, I also forgive. Sabi niya, for if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sakes in the presence of Christ. Para niya sinasabi, pinapatawad na kayo dahilan sa ating Panginoong Hesus. Kaya yun, nakita na, nakasentro pa rin yung buhay ni Kristo. Kaya handa siyang magpatawad. Kaya pag yung buhay ng isang mananampalataya ay hindi yan nakasentro kay Kristo, mahirap magpatawad. Pero pag yan ay nakasentro sa Panginoon, then kagaya din ni Pablo, sabihin, brother or sister, I forgive you. Nakita ko ito, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Kung minsan, mahirap yung i-correct yung ginagawang mali, lalo pagka lantaran na nakikita. Pero kung gagawin pala natin ito na may kasamang pag-ibig, it is always motivated with love. Two-way yan, natutulungan natin yung tao
natutulungan din natin yung ating sarili. Pinapalaya natin kasi. Kaya sabi niya, dun sa isang quotation, I heard this also coming from Pastor Jules. Forgiveness is the thing that we wanted to enjoy, but we seldom to Give. employ. Mm. Di ba? Yun yung ano, parang ini-enjoy natin yung kapatawaran. Kasi we wanted restoration. Kailangan nating makita yung panumbalik ng nasirang relasyon o kaya yung nasirang katangian sa ating pagkatao. Pero bakit kung tayo magpapatawad, ang hirap nating ginagawa. I had this experience with Pastor Marvin. If you can still recall, 2 weeks ago, meron tayong dinalaw, Pastor. Sabi niya, talagang inopen niya na masamang loob ko sa'yo. Pero naramdaman ko yung nandun na yung pag-ibig hanggang na-realize na siya mismo naka-realize na nagkamali siya. And I enjoyed the experience. Ako nga parang kinilabutan din ako na ganito pala yung larawan kapag ka-inopen mo na yun pala yung tinatawag na motivated with love. Dahil sa pag-ibig. Kaya sabi ko, ganito pala yung dahilan kaya nung binabasa ko itong ating lesson na nag-flashback sa akin yung karanasang yon at nakaka-relate ako doon sa karanasan. Tama pala na si Pablo, kinorek niya yung mga tao na may pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, kapag i-correct pala natin ang isang kamalian doon sa tama at katotohanan, kailangan ito ay naipapakita natin na may pag-ibig. Hindi yung dadaan mo lahat sasabihin mo yung mali, tuturo mo lahat yung mga kamalian niya, at hindi naman natin nakikita yung kadakilaan ng pag-ibig. Mangyaring yun ay napakaganda because we're reflecting Christ. Sabi nga, kapag ganun pala ay ipinapakita natin si Kristo sa lahat ng mga tao. Hindi pa maganda na ganun ang makita natin. Tawag nito, we restore fellowship. Na ibabalik yung dating parang hidwaan. Pagka naayos yung gusot at saka yung problema, maayos na yung relasyon sa isa't isa. Kaya napagaganda yung ating pinagdidiinan sa ating lesson na kapag pala ganito ang nangyayari sa verse 10 kasi kanina nakita ko ito, sabi niya, ulitin mo Pastor yung verse 10. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking ipinatawad naman kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Kapag naranasan natin magpatawad, tayo din naman ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya ang crucial point doon ay bilang isang mananampalataya, how do we practice forgiveness? Minsan, dito dinidiscuss natin. Dinidiscuss Madali natin. lang sabihin. Para bang, Madali lang sabihin. madali lang sabihin. May nanonood. Madali lang sabihin. Madali lang sabihin. No, ito ay, it should be a practice through the years. Kaya nalala mo, sabi mo yung experience natin na 2 weeks ago. Daan tayo doon. Daan tayo doon. Because a pastor is always a pastor. But there must be, sabi mo nga, there must be love. Kaya walang silbi yung reconciliation kung walang pag-ibig. Kaya si Pablo, kung hindi ka magpatawad, sabi ni Pablo sa kanila, Satan will take advantage of you. Doon sa verse 11, anong sabi doon? Upang kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kasi yon, kung hindi nga pala nagpapatawad, binibigyan mo ng advantage si Satanas. Ito yun. Di ba maliwanag? Yun ang sabi niya Satan would take advantage of us. Kaya pag pala, sabi mo, di kita mapatawad. Masama ang loob mo doon sa kapatid na yan. Yung feeling na yon pala,
hindi feeling ni Kristo. Feeling ni Satanas yun. At nagtitik advantage sa'yo. Sabi niya, sige, patigasin mo pa yung puso mo. para bang ganon. Kaya bakit niya sinasabi ito ni Pablo? Kaya, di ba, one of the problems there ay nagpupuntaan doon sa korte, doon sa mga Corinthians believer. Naghahablaan sila. Naghahablaan sila. Yung pala, pag gano'n naman nangyayari, sige pa. Para bang sila ay pun ni Satanas, naglaro ng chess. Sige. Napatigas. Napatigas. Kasi maliwanag ito, sabi niya, Satan will take advantage of us. Kaya mga kapatid, ayaw natin na ang kaaway ay mag-take advantage sa atin. Kasi pag nag-take advantage yon, lalong at lalong patitigasin niya yung puso until there's no way of reconciliation anymore. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong paggamit sa kaaway. Kasi sabi doon, we are not ignorant of his devices. Hindi na kami ignorante doon. Kaya sabi doon, bakit mahalaga ang pagbabalik o restoration matapos ang pagsisisi? Kasi ayaw natin na tayo ay kasangkapan ng kaaway. Dapat tayo ay kasangkapan ng ating Panginoong Hesus. Amen. So napakahalaga nating tingnan nito na iyong forgiveness, ito yung essence ng good news, ng gospel, na kung saan ay, kung hindi tayo pinatawad ng Panginoong Diyos, nasan tayo ngayon? Kanya nga't dahil naranasan natin ang pagpapatawad, kailangan din natin na ibahagi sa iba. Kanya't nung tayo'y tinuruan ng Panginoon ng panalangin, sabi ay forgive our debts as we forgive our debtors. So kailangan na ipamalas din natin ito sa iba at maranasan din nila ang kapatawaran, ang pagpapatawad upang sa ganon ay ipamahagi din nila sa iba upang may panumbalik natin yung relasyon na nawala. Kasi ang sabi dito sa ating outline ay caring through reconciliation. Sa pamamagitan lang ng pagpapanumbalik ng ating relasyon na kung saan ay tayo'y may makapag-care sa bawat isa. So tayo tutungo na sa panghuling punto ng atin pong pinapag-aralan, communicating Christ. Dito po tayo makikita po natin dito sa huling punto ang ministeryong udyok ng pag-ibig ay may katapatang nagpapahayag kay Kristo at nagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Kanya sa kahit saan. At kapag ang pag-ibig ni Kristo ang nagpapatakbo sa ating puso, hindi natin kayang manahimik. Dahil sa bawat sulok ng ating buhay, sa ating pamilya, sa trabaho, sa komunidad, ang layunin natin ay maging tulad ng isang mabangong halimuyak na nagpapakilala kung sino si Jesus sa lahat ng mga tao. So, paano nga ba natin magiging mabangong samyo ni Kristo sa gitna ng mundong ito? Himay-himayin po natin ang apat na katanungan. Una, anong ibig sabihin ni Pablo sa pariralang mabangong samyo o halimuyak ni Kristo o sa Ingles ay aroma of Christ? Pangalawa, bakit nagbubunga ng magkakaibang reaksyon o tugon ang ebanghelyo sa mga tao? Ang pangatlo, ano-anong mga katangian ng isang tapat at tunay na misteryosong Kristiyano? At ang pang-apat, paano mapapalaganap ng mga mananampalataya ang kaalaman tungkol kay Kristo sa modernong panahon ngayon? Pastor Marvin. Yung ministro ni Pablo, very, very persistent. Ito yung mga criticism na nangyari sa kanya. Pero hindi siya nalugmok. Hindi siya na-discourage. Ang nangyari, patuloy pa rin yung kanyang pagtatanim ng iglesia at pag-open ng mga bagong teritoryo sa Ebanghelyo. Kasi minsan, pag may pag isang mananampalataya, isang worker o ano pa man yan,
pag nakarinig siya ng mga negative na salita, parang nadi-discourage. Mawalan ng kon na. Nawala siya ng gana. Gana. Noon, nagbibigay ng tulong ng 1,000, ngayon 50 pesos na lang. Tayo babawasan na. Buwa pa. para bang ganon. Pero, tingnan natin, verse 12. Ano ang sabi doon sa verse 12 ng chapter 2, 12-13? Nung ako'y dumating nga sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon, ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko, datapwat pagkapagpaalam ko sa kanila, ako'y napa sa Macedonia. Tingnan yung praise. I came to Troas. Still on his missionary journey. Nung nandun na sa Troas, ang term doon ay a door was open to me by the Lord. In the midst of suffering, a door will be open. Ito yung nakita ko na tayo mga kapatid, in the midst of our suffering, we should not close our doors. We should always open na i-communicate pa rin natin si Kristo. Kasi dito, communicating Christ. At sa nagawang communication ito, ay yung tanong doon kanina, ano bang ibig sabihin ng mabangong... Samyo. Samyo. Parang car prisoner ba? Sa verse 15. Okay. Anong sabi doon sa 2:15? Sapagkat sa mga iniligtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Kaya doon sa 15, ang sabi doon ay tayo ay samyo. Pero doon sa verse 14, Pastor Julius, balikan ka natin doon. Datapot salamat sa Diyos na laging pinapatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin ay pinapayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Maganda Ang sabi doon, dahil tayo napapakilala ang samyo. Sa English, ang gamit niya, diffuses the fragrance. Ano ba yung diffuse? Di ba yung diffuse ay kinakalat ba yun? Kinakalat yun. Makalat. Para hindi ko alam sa mga nanonood sa atin ngayon. Alam niyo ba yung Dama di Noche? Oo. Siguro yung mga kabataan ngayon. Pero yung mga nanonood na medyo May edad na. kaedad natin. Pataas. alam yung siguro yung Dama di Noche, alam yung Dama di Noche. Yung Dama di Noche yan, mabango lang yan pag gabi. At pag mabango yan, kahit malayo ka, naamoy mo. Yung fragrance. Sabi ni Pablo, kayo ay fragrance. Dapat yung samyo ninyo, yung bango nyo, dapat naamoy. Saan ba magmumula yung bango na yan? At yung bango na yan sana, doon sa verse 15, ang sabi, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Nga, dalawa doon So, mabango sana yung ating fragrance. Saan siya mabango? Doon yung gustong maligtas at doon sa mga taong Perishing. mapapahamak. Pag naamoy na nila yon, hanapin, saan ba yung mabango? Di ba pag may bango, hinahana mo, saan yung source? Saan ang nanggagaling? Ito yung sinasabi ni Pablo doon sa mga Korinto. Tayo ay mga source ng bango ng Panginoon. So huwag mag-aaway-away. Walang division, huwag pumunta doon sa court. Tapos huwag kayong nagchichismisan at sinisira ang bawat isa.
Tandaan nyo, sabi ni Pablo, kayo ay mabango. You're the fragrance of God. Mm. Yung church pala, pag titignan natin, ito yung bango. Kunyari ito yung church. Ito yung church. Dapat yung fragrance mo around the church, naamoy. Pagbabaho. Ay, amoy ng kamatayan. Naamoy din. Naamoy din. Naamoy din, pero yung mabaho, yun ay nagdi-disperse. Ibang nagdi-disperse, tinataboy yung mga tao. Pero pag mabango, hindi yun dinidisperse, nag-a-attract. Yung difference. Kaya sabi ng Panginoon, you are the aroma. Yun yung question natin doon. At saka yung gospel, ito yung nagbibigay bango doon sa mga taong naligtas. Amen. Nakita ko dito kasi yung paglilingkod na nagmumula sa pag-ibig, kagaya nito, ay yung aroma sinasabi kanina ni Pastor Marvin. Nakita ko yung how we carry the presence of God. Kung paano natin naipapakita, paano natin ginagawa, na hindi lang sinasabi. Magkaibang bagay kasi yun Nasabi mo nga pero hindi naman sa kabuhayan. Ngayon, ang pinagdidiinan dito mga kapatid, to communicate Christ. That's why we communicate Christ Hindi lang sa pamamagitan ng pananalita, kundi magiging ito yung kanina yung nakakahikayat na nakikita rin sa ating mga buhay. Hindi lang sinasabi. Kaya, ang sabi niya, pinagdidiinan dun sa verse 15, yung mabawong samyo, ay sa pamamagitan natin na nakikita yung katangian na to galing ng ating Panginoon Jesus. Pero, ang condition kasi ng puso natin, kumusta? Are we that reflecting it? Or are we that resisting to share? Parang tayo ba yung mga natawag na ipakita yung katangian ng ating Panginoon Jesus? O tayo naman ay sadyang itinatago natin dahil meron tayong hindi mas magandang amoy. Yung masangasang na amoy na hindi nakaka-attract dun sa mga tao. Kaya nga sabi dito, maliwanag po yung pagkakasabi na ating love-driven ministry ay kailangan nating maipakita ng tuluyan because in this practice, it is not just more on talk, but it is more on how we carry. Kung paano natin gawin, ipakita, gampanan yung ating mga tungkulin upang maipakita at may communicate ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya isa pa doon na dagdag natin doon, Pastor Jules, doon sa verse 16. Maganda yung pagkakwani dito pagkabanggit ni Pablo. Ano pang sabi doon? Sa isa ay samyong mula sa kamatayan at sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan sa ikabubuhay, at sinong sapat sa mga bagay na ito? Doon sa English, magandang pagkasabi. Ang sabi doon ay the aroma of life leading to life. Oo, tama. Di ba? Kaya yung sinasabi kanina ni Pastor Ede Marion, dapat yung aroma natin, ang resulta, buhay din. Yeah. Ito yung taong na-convert. Yung taong na-convert, anong bunga din? Another person Nakakayat. na nahikaya din. Kasi naamoy niya yung bango bakit ngayon mahirap maghikayat? Minsan, parang yung amoy siguro half-cook. Mabaho. May amoy ba na half-cook? Baka sunog. Pero dito, ang sabi dito, yung we can communicate Christ through the aroma of the gospel. And the aroma of the gospel should bring conversion to those who are about to perish and to those who are perishing. Yeah. Kaya sabi ni Pablo yan, that's your role. At tayo sa panahon nga natin ngayon, ito rin yung ating role
bilang isang iglesia. Okay. Napakaganda yung ating pinag-aralan, mga kapatid. At nakita natin dito kung saan si Apostol Pablo ay he shares the gospel faithfully regardless of people's response. Ano man yung response ng tao ay dapat na ipagpatuloy natin yung ating pagbabahagi ng ebanghelyo dahil tayo nga sinasabi maging sana ay samyo ni Kristo na ikabubuhay ng mga tao. So, bilang pagtatapos ng ating pag-aaral, ito pong ang hamon at paalala sa atin. Ang ministeryo at buhay ni Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod Kristiyano ay laging udyok ng pag-ibig. Kapag tinanggap natin ang kaaliwan ng Diyos, kapag ipinadama natin ang Kanyang pagpapatawad, at kapag may katapatan nating pinapahayag si Kristo, doon tayo magiging mabisang kasangkapan sa Kanyang dakilang misyon. Kaya kapatid, habang tinatapos natin ang programang ito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang nagpapatakbo sa ating paglilingkod ngayon? Kaya natin ang pag-ibig ni Kristo maghari sa bawat gawa at salita ng bawat isa sa atin. Muli, ako po ang inyong kasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bago tayo magtapos ay makakakinig muna tayo ng isang awitin, ay pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Marvin na manalangin sa panghuling panalangin. Pag-ibig
Tayo po ay manalangin. Napakabuti niyo, Panginoon. Dahil in the midst of suffering, nandyan po kayo. At because of suffering, pwede po kayong mag-open ng mga pintuan na kung saan magsilbi kami na fragrance sa mga ibang tao. Amen. Panginoon, ito ay mangyayari lang ito hindi po sa aming kalakasan, kundi sa pagbabago ng banal na Espiritu sa aming buhay. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, salamat sa inyong lahat sa pakikisama sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At muli, hinihikayat namin kayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.